Alright, welcome back mga ka-Johnny. Ito po ang inyong lingkod ka-Johnny ng Janitor TV. At ito ang Johnny Det, usapang utang, usapang ola. So sa mga newbie, subscribe po kayo. Please subscribe, like, share, hit nyo na yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na ginagawa natin dito about sa ola update, ola review at kung ano-ano mga usapang online lending apps mga ka-Johnny. So, sa mga legit o mga loyal subscriber ko na kilala na yung mga videos ko, lalong-lalo na doon sa madalas kong i-video rito, no, yung gawin kong mga update. Talaga ginawang update ko is yung mga home visitation, yung mga nagpupunta. Ito nga yung madalas ko sinishare sa inyo noon pa, di ba? Simula pa lang na nag-ano ako rito, halos sinishare ko sa inyo yung mga nangyari sa akin about sa house visitation. O, uulitin ko, house visitation na naman ito pag-uusapan natin. Mga ka-Johnny, lagi ko sinasabi sa inyo sa house visitation, kahit magpunta yan sa inyo, hindi kayo makakasuhan. Hindi kayo magagawa ng masama niyan dahil lugar nga ninyo yung pinupuntahan nila. Hindi ko lang magets yung isang nag-comment na hindi raw ako nakakatulong about that certain issue sa mga ola. Ewan ko kung legit ko siyang subscriber o hindi niya talaga pinapanood yung mga videos, so hindi niya iniintindi yung mga sinasabi ko. Lagi ko naman sinasabi, di ba? Kung nararanasan niyo yung mga harassment. Ako nga lagi nagsasabi sa inyo, pag naharas kayo, mag-report kayo, mag-file kayo ng complaint. Di ba? Lagi sinasabi, punta kayo sa PNP, pinakamalapit, o kaya sa NBI, na anti-cybercrime group. Ngayon, sasabihan ako nitong isang nag-comment, hindi ko na siya shoutout, kasi para sa akin, medyo hindi ko gusto yung sinabi niya, hindi raw nakakatulong sa kabila ng lahat ng mga itinutulong ko doon sa mga taong lumalapit sa akin na humihingi ng advice kapag nahuhome visit sila. Like yung kahapon nga na ginawa ko, no, na yung Tagalipa, alam niya yung gagawin niya kaagad kapag napuntahan siya ng isang OLA agent. So, di ba? Kasi may ideya siya. Naibigay ko yung experience ko dito sa mga videos ko. Hindi para gawin para na takutin kayo. Never ko sinabi sa inyo na matakot kayo pag pinuntahan kayo. Sinabi ko, lakasan nyo loob nyo dahil mas may lamang kayo pag pinuntahan kayo sa bahay ninyo. Ang hina kasi ng mga comprehension ng mga ibang nanonood dito eh. Totoo lang ha, ang hina. Pasensya na kayo, medyo uminit talaga yung ulo ko kayo na rito. Yung kilay ko umabot hanggang batok, sobrang taas. Yung pagtaas ng kilay ko, umabot hanggang batok, sobrang umangat yung dugo ko. Hindi ako galit sa kanya, hindi ako galit. Gusto kong ipaunawa sa kanya na yung ginagawa kong mga video is about legalities and legal settlement at hindi para takutin yung mga biktima ng OLA. At kapag napuntahan sa bahay, anong dapat gawin? Hindi yung katulad niya na hindi niya yata naintindihan yung bawat salita na lumalabas sa aking bibig. Uulitin ko. Kapag pinuntahan kayo ng mga OLA agent sa mga bahay ninyo, kaya nga nadagdagan niya. Ito kasi yung yung issue ng linggo na nadagdagan nga yung mga pupunta. Alam niyo mga nasa niya sabi mas magandang puntahan kayo ng mga OLA agent na yan para makita nyo ng personal kung yung ba yung agent na nag-harass sa inyo. Like example ko sa inyo, mas maganda nga puntahan kayo. Example ko, si Peso Ready, nagpupunta nga yan sa mga bahay. Kasi nga nagkaroon ako ng mga research dyan na sa mga Bulacan, part ng Bulacan, medyo malalapit na lugar na pinuntahan sila ng isang third collection party nila, si Panama at saka si AMG. Yan dalawang yan, taga Bulacan yan. Yung Panama na yan, tsaka AMG ba or AGM ba? O something ganon, di ba? Yung collection third party nila. Pumupunta yan. Then, i-save nyo kung meron sa inyo na merong message ng mga example ka lang nga si Peso Ready na kung merong harassment si Peso Ready na text sa inyo na pupuntahan kayo sa bahay, kukuhanan kayo ng gamit o kaya ipapabarangay kayo, doon kayo sasampahan ng kaso, harassment yun. I-save nyo yun. Pagkatapos, pag may pumunta sa inyong isa sa third collection party nila na punta dyan at sinisingil kayo, ipakita nyo yun, isama nyo yun. Mas maganda ngayon, isasama nyo sa barangay na eto, third party collection niya ni Peso Ready, si ganito, si Panama o si AMG Collect. Di ba malalaman nyo ngayon, may harassment na ginawa. Kasi si third collection party agent na pupunta sa inyo is liable sa mga ginagawa ng OLA nila. At kahit si collection party nila, third collection party nila, liable din sa ginagawa ng third party collection doon sa OLA na may hawak sa nila. Kasi
Excessive, ano sa'yo, dalawa silang entities na gumagawa ng harassment sa mga OLA victim, tapos pupuntahan ka sa bahay, di ba? Eh may ebidensya ka, pwede mo silang i-blatter o i-dalhin sa pinakamalapit na muli sa presinto at doon mo ipa-imbestigahan. Kasi may ebidensya ka, isisave mo lahat yan. Hindi ko talaga mag-gets ba sinasabi niya, ako nananakot, tinatakot ko yung mga OLA victim. Come on! Buksan mo yung isipan mo, sir o ma'am. Ito, binabasa ko, ito, ayoko lang pakita sa inyo kasi ayoko naman siya ipahiya. Baka sabihin kasi niya na masyado kong umiyak. Hindi ko umiiyak, naaasar lang ako sa sinasabi mo, sa dinami-dami ng mga tinulungan ko ng mga humihingi ng payo about sa mga pag-house visitation. Eh lahat yung lumapit sa akin, nag-thank you pa na pinuntahan dahil nga na-settle nila ng maayos at walang problema. Kagaya ko, napuntahan kami sa mga bahay namin, 2 beses, dalawang lending companies. Ano nangyari? Wala naman. Nakulong ba ako? Hindi. Nakulong ba kami? Hindi. Kayo lang yung nag-iisip na makukulong kayo kasi mahilig nyo takutin yung mga sarili ninyo. Yan napapayo ko sa inyo mga OLA victim, no? Huwag kayo masyado apektado sa mga pinagsasabi ng mga OLA na yan. Hindi yan katapusan ng mundo na sinabihan kayo. Kasi ang nasa isip natin yung nasa utak natin, may utang tayo, obligasyon natin, kaya natatakot kayo. May utang tayo, pero dapat isipin nyo na utang yan, hindi yan criminal case, civil case lang po yan. Lagi ko naman paulit-ulit sa video ko, di ba? Napaulit-ulit ko yan. Tapos nga may magsasabi sa akin, hindi ako nakakatulong. Doon sa mama yung loob ko sa dami ba naman na tinulungan ko about sa home visitation, mga advices ko about dyan. Di ba? Sana naiintindihan niyo sinasabi ko, ha? Para kang hindi naharas ng mga kolektor, na vlog ka pa, wala ka naman masyadong importante na sinabi na solusyon. Hindi ba solusyon yun? Kung harapin mo yung problema mo diyan sa mga OLA, hindi yung pagtataguan natin sila. Lalo kay mga legit, paano kung may utang ka kay Iyon, kay Home Credit? Yan ang hirap dahil sa atin. Tapos meron pa akong nabasa na paano naman po pag napunta, kakahiya sa kapitbahay namin. Hey, harapin natin. Ako hinarap namin yan. Binayaran namin. Di may problema ba kami? Wala. After that, yun ay sinasabi ko sa inyo. Kaya wag nyo basta-basta magko-comment ng hindi nyo pinag-iisipan yung mga i-comment nyo sa akin. Ilang beses nga, mayroong mga nagsabi sa akin na nangingira raw ako ng isang vlogger na yung tungkol sa 67 online lending na pinapunta ng NTC. Mali naman talaga yung informasyon na binigay niya. 2019 pa yung issue, binalik-balikan pa niya dahil akala niya updated yung NTC. Hindi niya alam, Philippine Standard Time yung gumagana doon. Pinakita ko naman doon sa video na andun lahat yung screenshot ko kung saan ko kinuha yung mga balita na 2019 pa ngayon sa Manila Bulletin tsaka sa Philistar. Tapos ako pa yung magsisinungaling. Di ba ganun Yan ang hirap kasi sa iba talaga, nanonood na lang, di pa iniintindi yung video. Kaya pasensya po kayo, medyo ako ngayon. Yung high blood ko tumaas talaga. Medyo uminit talaga yung ulo ko kanyang hapon ko Kaya nireplyan ko siya pero di ko napapakita. Ayoko naman siya pahiyain na sabihin na unawa ko lang po sa kanya na yung sinasabi niya, unawain muna niya yung video. Lagi niyong intindihin. Mahina na nga tayo sa reading comprehension, pati ba naman sa video comprehension. Ang tinutulong ko lagi sa inyo, advice. Kung may problema kayo, hinaras kayo, file complaint. NBI, PNP. Kung tinawagan yung mga contacts nyo, sa magko-complain, NPC. National Privacy Commission. Di ba? Kung mataas sa interest at hindi makatao yung tubo, SEC. Doon pupunta, doon magme-message sa email nila. Nasaan yung maling payo? Kasi sinasabi niya na hindi ako nakakatulong. For almost 2 years na akong ganito. Hindi ako naka-receive ng ganito. Yung iba nga namumura ako pero hindi ko na pinapansin. May nakaraan na may tinawag akong tanga mo. Hindi ko alam kung mura yun o tanga ako. Diba? Hindi ko pinapansin. May mga nagsabi pa nga dyan hindi ko lang hindi ko pinapansin. Sabi ko lagi, reply ko sa kanila, God bless you. Hindi makasagot. Kasi yung mga kadyan, ito lang, medyo naglabas na ako ng saloobin ngayon. Pero sana tandaan nyo hindi porke pinuntahan kayo ng mga OLA agent, makukulong na kayo, madidepress na kayo. Tandaan nyo, mas maganda yung meron kayong kaalaman about sa pagpunta sa inyo ng mga OLA agent. Ito ang inyong lingkod, Kajani ng Janitor TV. Ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang OLA.